Sa isang maliit na sulok sa Pampanga, sikat ang pares at lugaw ni Mang Julio at Aling Linda hindi lang sa kanilang masarap na pagkain kundi pati na rin sa kanilang pagiging mabait sa mga palaboy at sa mga walang pambayad. Sa bawat umaga, madaling araw pa lang, abala na ang mag-asawa sa paghahanda ng pares at lugaw para sa mga unang customer. Isang araw, habang naglalagay ng pares at lugaw sa mga mangkok, hindi maiwasan ni Aling Linda ang mag-alala. Julio, sa tingin mo ba ay tama pa rin ang ginagawa natin? Baka hindi na tayo kikita sa laging pagtulong sa mga walang pambayad. Tumingin si Mang Julio sa kanyang asawa, saka ngumiti. Linda, ilang beses na natin itong pinag-usapan. Ang pera, kikitain natin yan. Pero ang magpakita ng kabutihan sa kapwa, hindi yan nasusukat sa pera. Isipin mo na lang ang ngiti sa mga mukha ng ating natutulungan. Napatango na lang si Aling Linda, hindi may kakaila ang kabutihan ng kanyang asawa. Alam ko mahal, salamat sa paalala, minsan hindi ko lang mapigilan ang mag-alala. Habang nag-uusap, isang batang lalaki na pamilyar sa kanila ang lumapit, marungis ang damit at tila gutom na gutom. Tito Julio, Tita Linda, pwede po ba? Bago pa man matapos ng bata ang kanyang tanong, agad na nag-abot si Aling Linda ng isang mangkok ng mainit na pares. Kumain ka, mahirap ang buhay, pero habang nandito kami, hindi kami papayag na may magugutom. Tumingin ang bata sa kanila, ang mga matay nagpapahiwatig ng pasasalamat na hindi kayang sabihin. Pagkatapos kumain, salamat po Tito Julio at Tita Linda. Kayo lang po ang mabait sa akin. Habang pinagmamasdan ang batang umalis na may ngiti sa labi, hindi mapigilan ni Mang Julio ang mag-isip. Ito ang dahilan kung bakit tayo patuloy na naglilingkod. Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta ng pares at lugaw, kundi sa pagbibigay ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanilang mga kabutihang loob, hindi nila alam na isang malaking pagsubok ang magbabago sa kanilang buhay. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng paglilingkod, nagising ang mag-asawa sa ingay ng mga sigaw mula sa labas. Sunog! Sunog! Ang sigaw ng kanilang mga kapitbahay. Dali-dali silang lumabas upang makita ang pinagmumulan ng ingay, at doon nila nasaksihan ang kanilang pinakamalaking bangungot. Ang kanilang pwesto at tahanan, na ngayon ay nilalamon na ng apoy. Paano na yan, Julio? Nasunog lahat ng gamit natin. Paano na tayo? Paano na ang negosyo natin? Paano na ang mga taong umaasa sa atin? Tanong ni Aling Linda. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa pag-iyak. Sa gitna ng mga nagliliyab na kahoy at umuusok na mga labi ng kanilang tahanan, niyakap ni Mang Julio ang kanyang asawa. Mahal, hindi ko alam. Pero sa oras na ito, ang mahalaga ay ligtas tayo. Magkasama tayo. At sa tulong ng Diyos, malalampasan natin ito. Sa kanilang pagkakayakap, ramdam nila ang bigat ng pagsubok na ito. Ngunit sa puso nila, alam nilang hindi ito ang katapusan. Bagkus, ito ay simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay, isang kabanatang puno ng hamon ngunit lilinangin ng pag-asa at panibagong pagkakataon. Pagkatapos ng trahedya, walang natira kina Mang Julio at Aling Linda kundi ang kanilang pag-asa at determinasyon na muling bumangon. Sa panahong tila nawalan sila ng lahat, si Aling Sally, ang kapatid ni Aling Linda, ang nagbigay sa kanila ng pansamantalang masisilungan at suporta. Sa maliit na tahanan ni Aling Sally, pinag-usapan nila ang kanilang susunod na hakbang. Salamat Sally sa pagtanggap sa amin dito. Hindi namin alam kung ano ang gagawin kung wala ka, maluhaluhang sabi ni Aling Linda. Wala yun Linda, pamilya tayo. Dapat lang na magtulungan tayo sa oras ng pangangailangan, tugon ni Aling Sally, habang inihahanda ang hapunan. Isang araw, habang nakaupo sa sala, binuksan ni Mang Julio ang usapin tungkol sa kanilang muling pagbangon. Sally, balak sana namin ni Linda na magtinda ulit ng pares at lugaw. Kahit maliit lang na pwesto muna. Pero hindi namin alam kung paano magsisimula ulit. Nag-isip si Aling Sally at saka ngumiti. Alam nyo, may naitabi akong konting pera. Pampuhunan nyo muna yon. Tutulungan ko kayo hanggang sa makabangon ulit kayo. Labis ang pasasalamat ng mag-asawa. Napakalaking tulong nito Sally. Hindi namin malilimutan ang kabutihang ito, sambit ni Mang Julio. Pagkatapos ng 2 linggo ng pagpaplano at paghahanda, nagsimula silang magtinda ulit ng pares at lugaw sa isang maliit na sulok ng kalye sa Pampanga, gamit ang pinahiram na puhunan ni Aling Sally. Nagtayo sila ng 2 mesa at 6 na upuan, sapat lang para sa maliit na simula.
Sa unang araw ng kanilang pagbabalik, naramdaman nila ang magkahalong kaba at pag-asa. Hulyo, kaya natin ito, tanong ni Aling Linda, habang inaayos ang kanilang mesa at mga upuan. Kakayanin natin ito, Linda. Dahan-dahan lang. Basta magkasama tayo, malalagpasan natin ito, sagot ni Mang Hulyo. Habang naghahanda sila para sa unang araw ng kanilang bagong simula, hindi nila maiwasang maramdaman ang pasasalamat at pag-asa. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, naniniwala sila na mayroong bagong umaga na naghihintay para sa kanila, isang pagkakataon para muling itayo ang kanilang mga pangarap at muling maglingkod sa kanilang komunidad sa Pampanga. Sa kanilang muling pagtinda ng pares at lugaw, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang sistema. Hindi na muna sila makapagbigay ng libreng pares at lugaw tulad ng dati dahil sa kanilang pinansyal na sitwasyon pagkatapos masunugan. Gayunpaman, nag-alok sila ng diskwentadong presyo para sa mga nangangailangan. Isang umaga, habang abala sa paghahanda ng pares, nilapitan si Mang Hulyo ng isang matandang lalaki na dati nilang pinapakain ng libre. Mang Hulyo, tuloy pa ba ang libreng pares at lugaw nyo? Napabuntong hininga si Mang Hulyo bago sumagot, pasensya na po Mang Noli. Nasunugan po kami kamakailan, kaya hindi muna kami makapagbigay ng libre. Pero may diskwento po kami para sa mga tulad nyo. Nakaramdam ng awa si Mang Noli at sinabing, naiintindihan ko Mang Hulyo, mahirap nga naman. Salamat pa rin at nandito pa rin kayo para magluto ng masarap na pares at lugaw. Habang nag-uusap sila, napansin ni Aling Linda ang pag-uusap at lumapit. Mang Noli, huwag po kayong mag-alala. Kahit papaano, gusto pa rin namin kayong tulungan. Hindi man libre, pero sisiguraduhin namin na mura pa rin ang presyo para sa inyo. Nagpasalamat si Mang Noli at umupo sa isa sa mga upuang kahoy. Ang sitwasyong ito ay nagbigay daan para sa mag-asawa na mas lalong maunawaan ang kahalagahan ng kanilang ginagawa sa komunidad. Kahit sa maliit na paraan, nais nilang ipagpatuloy ang pagtulong sa abot ng kanilang makakaya. Isang gabi, pagkatapos magligpit at magsara ng kanilang munting pwesto, sina Aling Linda at Mang Hulyo ay nagpapahinga sa likod ng kanilang tindahan nang biglang may lumitaw na liwanag mula sa isang sulok. Isang duwende na may ngiti sa kanyang mukha, ang nagpakita sa kanila. Siya si Makisig, ang duwende na minsan nilang tinulungan. Mang Hulyo, Aling Linda, mukhang nakalimutan niyo na ako, panimula ni Makisig, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Nagtaka si Aling Linda, Makisig, ikaw ba yan? Napakatagal na nang huli ka naming makita. Paumanhin pero marami na kasi ang nangyari. Naaalala niyo ba? Patuloy ni Makisig, noong may maliit na duwende na nahulog sa inyong bakuran. Kayo ang nagligtas sa akin noon. Hindi ko kailanman makakalimutan ang inyong kabutihan. Napaisip si Mang Hulyo, saka biglang naalala ang pangyayaring iyon. Oo, naalala ko na. Ikaw nga yun Makisig. Paano kami makakatulong sa iyo ngayon? Ngumiti si Makisig, hindi ako ang nangangailangan ng tulong, kundi kayo. Nalaman ko ang nangyari sa inyo, at nais kong magbigay ng tulong sa abot ng aking makakaya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang garapon na naglalaman ng mahiwagang pampalasa. Ito ay pampalasa ng mga duwende, gawa mula sa 27 mahiwagang halaman. Gamitin ito sa inyong niluluto at ito'y magiging pinakamasarap na pagkain. Hindi ito nauubusan ng laman, kaya't hindi kayo mauubusan ng pampasarap. Ito ang tunay na magic sarap, biro lang, sabi ni Makisig, na may halong tawa. Hindi kami makapaniwala, Makisig. Napakalaking tulong nito para sa amin, sabi ni Aling Linda, habang dahan-daang tinatanggap ang garapon. Talaga bang hindi ito mauubos? Tanong ni Mang Hulyo, puno ng pagtataka at pagkamangha. Oo Mang Hulyo, hindi ito mauubos. Parte ito ng mahika ng mga duwende. Gamitin ninyo ito para sa inyong pares at lugaw. Makakatulong ito hindi lamang para mas mapasarap ang inyong pagkain, kundi para rin mabawi ninyo ang lahat ng nawala sa inyo, paliwanag ni Makisig. Maraming salamat Makisig. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan, sabi ni Aling Linda, puno ng pasasalamat. Ang pagtulong sa kapwa na nangangailangan ng pinakamahusay na paraan para magpasalamat. Patuloy lang kayong magbigay ng kabutihan, at ito'y babalik din sa inyo sa iba't ibang paraan, sagot ni Makisig bago siya dahan-daang nawala, na parang isang ambon sa madaling araw. Naiwan ang mag-asawa na puno ng pag-asa at pasasalamat,
hawak ang garapon ng mahiwagang pampalasa na magbabago ng takbo ng kanilang buhay at negosyo. Isang gabi, nang simulan nilang magtinda ng pares at lugaw gamit ang pampalasa ni Makisig, agad nila napansin ang pagbabago sa reaksyon ng kanilang mga suki. Dinagsa ang kanilang pwesto, at bawat isa ay puno ng papuri sa lasa ng kanilang pagkain. Hindi ko maipaliwanag, Hulyo, pero ibang-iba ang lasa ngayon. Mas sumarap pa lalo ang pares at lugaw natin, sambit ni Aling Linda habang naglalagay ng mainit na lugaw sa mangkok. Isang matagal ng suki ang lumapit at nagbiro, "Mang Hulyo, Aling Linda, napakasarap naman ito ngayon. Masarap na yung dating pares nyo pero iba ito ngayon, first class." Tumawa si Mang Hulyo at sumagot, "Salamat po. May bago po kaming ginagamit na pampalasa. Mabuti at nagustuhan ninyo." Sa paglipas ng mga araw, hindi lamang ang kanilang mga suki ang napapansin ang pagbabago. Kahit ang mga bagong customer ay napapahinto at napapabili dahil sa usap-usapan tungkol sa kanilang masarap na lugaw at pares. Linda, nakakagulat. Hindi pa man tayo nakakabawi ng tuluyan sa sunog, pero parang ito na ang simula ng bagong kabanata para sa atin, sabi ni Mang Hulyo, hindi makapaniwala sa bilis ng pagdami ng kanilang mga customer. Tama ka, Hulyo. May mahika talaga ang pampalasang binigay ni Makisig. Tingnan mo, halos hindi na tayo makahabol sa dami ng gustong bumili, tugon ni Aling Linda, habang abala sa paghahanda ng isa pang batch ng pares at lugaw. Pagkatapos ng isang linggong paggamit ng mahiwagang pampalasa, hindi lamang ang dami ng kanilang mga customer ang lumago, kundi pati na rin ang kanilang pwesto. Nakapagdagdag na sila ng mga ekstrang upuan at mesa, at nakabalik na rin sa pagbibigay ng libreng pagkain sa mga mahirap. Hulyo, nakakataba ng puso. Naaalala mo ba nung halos wala tayong makain? Ngayon, hindi lang tayo nakabawi, nakakatulong pa tayo ulit sa iba, sabi ni Aling Linda. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng luha ng kagalakan. Oo, Linda, parang isang himala. Sabi nga nila, kapag ikaw ay nagbigay, babalik sa iyo ang kabutihan ng higit pa sa iyong inaasahan. Salamat kay Makisig at sa kanyang pampalasa, hindi lang tayo ang binago niya, kundi pati na rin ang buhay ng mga taong umaasa sa atin, tugon ni Mang Hulyo, puno ng pasasalamat at paghanga sa misteryosong pampalasa. Ang kanilang munting negosyo sa Pampanga ay hindi lamang naging sentro ng masarap na pagkain, kundi naging simbolo din ito ng pag-asa, pagbangon, at walang hanggang kabutihan na lumalaganap sa kanilang komunidad. Sa loob lamang ng ilang buwan, dahil sa patuloy na pagdami ng kanilang mga customer, hindi lamang negosyo ni Mang Hulyo at Aling Linda ang lumago, kundi pati na rin ang kanilang personal na buhay. Nakalipat sila sa mas malaking pwesto para sa kanilang negosyo at nakahanap din ng apartment na malilipatan. Isang araw, bago sila tuluyang lumipat sa bagong apartment, nagpunta sina Mang Hulyo at Aling Linda kay Aling Selly para magpasalamat. "Selly, hindi namin alam kung paano kami makakabayad sa lahat ng kabutihan mo sa amin," simula ni Aling Linda. Ang kanyang mga matay tumutulo ng luha ng pasasalamat. "Hindi nyo na kailangang mag-alala pa sa bayad, Linda. Sapat na sa akin na makita kayong maayos at masaya," tugon ni Aling Selly, niyakap ang kapatid ng mahigpit. "Maraming salamat, Selly. Malaking tulong ang pagkupkup mo sa amin nang masunugan kami. Ngayon, unti-unti na kaming nakakabangon," sabi ni Mang Hulyo, habang mahigpit na nakikipagkamay kay Aling Selly. Sa kanilang bagong pwesto, hindi lamang paglago ng negosyo ang naging prioridad ni Mang Hulyo at Aling Linda, kundi pati na rin ang pagbibigay ng oportunidad sa mga dating binibigyan nila ng libreng pagkain. Nang maghanap sila ng mga tauhan, agad nilang naisip ang mga taong ito. "Mario, Tess at Joey, alam nyo simula pa lang, parte na kayo ng kwento ng negosyo namin. Gusto sana namin kayong maging bahagi ng paglago nito," sambit ni Mang Hulyo sa isang pagpupulong kasama ang mga bagong tauhan. "Alam namin ang pinagdaanan nyo, at gusto naming magkaroon kayo ng pagkakataong magbago ng buhay," dagdag ni Aling Linda, puno ng pagmamalasakit. Labis ang pasasalamat ng mga bagong tauhan. "Mang Hulyo, Aling Linda, salamat po. Hindi lang po pagkain ang binigay nyo sa amin dati, kundi pag-asa. Ngayon, trabaho at bagong simula pa ang ibinibigay nyo," tugon ni Tess, ang isa sa mga bagong tauhan, na hindi mapigilan ang emosyon. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy ang pagdagsa ng mga customer kay Mang Hulyo at Aling Linda, salamat sa mahiwagang pampalasa na nagbigay ng natatanging sarap sa kanilang lugaw at pares.
Mas pipiliin ko pang kumain dito kesa pumunta sa mga mall, sabi ng isang customer, isang pagpapahayag na sumasalamin sa damdamin ng marami. Dahil sa patuloy na tagumpay, nakapagbukas sila ng 3 branch pa sa iba't ibang bayan ng Pampanga. Hindi lamang nila pinanatili ang kalidad ng kanilang pagkain, kundi pati na rin ang kanilang tradisyon ng pagbibigay ng libreng pares at lugaw sa mga mahihirap. Isang araw, habang nakaupo at nagpapahinga, pinag-uusapan ni Mang Julio at Aling Linda ang mga pagbabagong naganap sa kanilang buhay. Julio, naalala mo ba noong tayo'y nagsisimula pa lang ulit? Hindi ko inakalang aabot tayo sa ganito, sabi ni Aling Linda, puno ng pagtataka at pasasalamat. Oo Linda, parang kahapon lang, nag-aalala tayo kung paano makakabangon. At ngayon, may 3 na tayong branch, tugon ni Mang Julio, na hindi pa rin makapaniwala sa kanilang narating. At sa kanilang paglago, hindi nila kinalimutan ang kanilang pananagutan sa komunidad. Tuwing linggo, isinasara nila ang kanilang mga pwesto para sa isang feeding program na kanilang inorganisa katuwang ang ilang simbahan sa Pampanga. Napakasaya talagang makatulong sa kapwa Linda, sabi ni Mang Julio habang pinagmamasdan ang mga tao na nakapila para sa feeding program. Oo Julio, at naniniwala ako na mas malaking grasya ang babalik sa iyo pag tumutulong ka, sagot ni Aling Linda. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kagalakan at pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, habang tahimik na nakaupo sa kanilang bagong tahanan, hindi lamang isang pangarap ang natupad kina Mang Julio at Aling Linda, kundi isang misyon ng pagtulong at pagkalinga na magpapatuloy sa marami pang taon. Ang kanilang kwento ay nagpapakita na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kita at paglago ng negosyo kundi pati na rin sa kakayahang makapagbigay ng positibong pagbabago sa buhay ng kapwa. Isang araw, habang abala sina Mang Julio at Aling Linda sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo, 3 lalaki ang biglang pumasok at nagdeklara ng hold up. Sa ilang sandaling iyon, natangay ng mga lalaki ang kita ng mag-asawa para sa araw na iyon, isang bagay na labis nilang pinaghirapan. Sa kabila ng takot at pagkabigla, agad na kumilos ang mga tao at kaibigan sa paligid. Sa tulong ng komunidad, nahabol ang mga holdupper at naibalik ang perang natangay. Hindi ko alam kung paano kami magpapasalamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong tulong at nabawi ang pinaghirapan namin ngayong araw na ito, sambit ni Mang Julio. Ang kanyang tinig ay halos mabasag sa emosyon. Wala yun Mang Julio at Aling Linda. Maliit lang na bagay yan kumpara sa mga libreng pakain at tulong nyo sa amin, tugon ng isa sa mga tumulong, si Kuya Bert, na matagal na nilang suki. Nanginginig at halos hindi makapaniwala, nagpasalamat si Aling Linda. Akala ko tapos na ang lahat nang mangyari ang hold up. Hindi ko inaasahang mababawi din ang tinangay nila. Marami ka kasing natulungan, Aling Linda. Hindi lang sa pagkain kundi sa pagpapakita ng kabutihan. Natural lang na kami naman ang tumulong sa oras ng inyong pangangailangan, sabi ng isang kabataang babae, si Ana, na dati ring natulungan ng mag-asawa. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng malalim na pag-unawa sina Mang Julio at Aling Linda sa kahalagahan ng komunidad at pagkakaisa. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang importansya ng pagiging bahagi ng isang komunidad na handang magtulungan sa oras ng pangangailangan. Ang insidenteng iyon ay nagpatibay pa lalo sa paniniwala ni Mang Julio at Aling Linda na ang kabutihan ay tunay na bumabalik sa maraming paraan. Sa kabila ng takot at pagkawala, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng kanilang komunidad ang naging dahilan upang muling mabuo ang kanilang pag-asa at determinasyong magpatuloy. Sa araw na iyon, hindi lamang pera ang naibalik kina Mang Julio at Aling Linda, kundi pati na rin ang kanilang pananampalataya sa kabutihan ng tao at sa di matatawarang lakas ng isang nagkakaisang komunidad. Ang pares at lagawan ni Mang Julio at Aling Linda ay naging higit pa sa isang negosyo, ito ay naging isang institusyon na nagpapakita ng pagmamahal, pagkakawanggawa, at pagkakaisa sa komunidad. Sa bawat mangkok ng lugaw at pares na kanilang ihinahain, ay isang kwento ng pag-asa, pagbangon, at pagmamalasakit na patuloy na nagbibigay inspirasyon at tumutulong sa marami.